Okay, we're live. Good evening. Doc Chris here. Siguro I'm ready. Uh, napakinggan nyo to ng umaga. I'm recording it sa gabi. Kasi tomorrow, nasa duty ako. Okay, I'll be 24-hour duty. Coffee. So, siguro for the content for tonight is magfo-focus ako sa mga kailangan natin matutunan sa ways of preventive medicine. No. So, kung nakita nyo dun sa mga topics natin, medyo kwan siya, no? Bago-bago. Yung last na topic ko, again, when you want to have issued legal medical certificate, go to the right doctor. Wag kung basta-basta kung saan-saan. Kasi, hindi siya valid, lalo na kung hindi naman yung tamang doktor. Pwede kasing i-verify ng PRC kung kanino yung lisensya, at kung yung pangalan ay hindi pareho dun sa lisensya, well, it's not a valid document. And magkakaproblema ka dun. No? Ang topic ko for tonight, anyway, is about vaccines. So, ano ba yung mga important na vaccines na kailangan natin matutunan? Isa din, bakit nagkaroon tayo ng problems or challenges with regards to vaccine noong nakaraan. Ang vaccine na tinutukoy ko kung bakit nagkaroon tayo ng problem noong nakaraan, syempre, hindi natin maiwasan ang tungkol sa COVID vaccine, pero may vaccine pa na nauna noon na kinutya, tsaka nagkaroon ng controversy. Isa dyan, tinutukoy natin syempre, ang dengue vaccine or ang Dengvac siya. Which is right now, hindi pa rin na-recommend because of all of those issues before. Hopefully, wala pa ang hopefully magkaroon na ng consensus kung ano bang gagawin, kung kailangan ba natin yung vaccine na yun, or will we entertain a new form of vaccine. Kasi important yun, endemic. Endemic ba? Ano ba yung term? Maraming cases of dengue, lalo na kapag tag-ulan. Actually, ang dengue ay hindi na siya seasonal. All year round na. Kahit January man yan, December, June, okay, magkakaroon tayo ng dengue. Sure yun. Pero, speaking of dengue and viral infections, si dengue ay dala ng flavivirus, which is specifically under the flavivirus would be your dengue virus. Now, dako naman tayo sa virus naman na pinaka-common, cause ng colds, ng flu-like symptoms. So, yun yung keyword natin dyan, flu-like symptoms. So, flu-like symptoms, the flu, or better yet, we call it your influenza virus. Now, sa mga nakapag-flu shots na before, kung hindi nyo pa naisip tanungin sa sarili nyo, bakit every year kailangan ang flu shots? Well, dadaanan natin yan kung bakit yearly ang flu shots. Ang influenza virus ay kadalasan nagkakaroon ng mutation. Okay? Matatakot ba tayo sa word na mutation? Kasi yun atang naging word na ginamit nung nagkaroon ng sobrang daming strain ng COVID virus. But mutation is not new. Madaming viruses talaga na nag-mutate at nagkakaroon ng bagong strain. Kaya nandyan ang medicine or modern medicine para ma-overcome din natin ang mga certain strains na lumuusbong kada taon. Isa na dyan ang influenza virus. Kasi every year, nagkakaroon tayo ng mga bagong strain or nagkakaroon ng predominant strain na umaapekto or kumakapit sa mga tao sa buong mundo. Okay? Punta tayo sa post ng Department of Health. Kasi again,
if you go to the Department of Health, sila naman ang reliable source of information sa atin sa bansa with regards to medicine, public health education, no? So, doon ako magbe-base kasi it's a reliable source and it's not fake news. And again, trust only posts na galing sa reliable source. Hindi lang sa chismis, hindi lang sa haka-haka, hearsay na galing sa mga kapitbahay mo. Okay? Kailangan reliable yung source mo. So, let's go to yan, okay. This is from the Facebook page of the Department of Health, Healthy Pilipinas, Health is Life. So, may post sila dito. Gusto ko lang i-emphasize kasi maganda nga may 5 pictures lang yan. And it's very helpful kung basahin mo kada isa. Now, alam lang tayo, DOH, I'm helping here trying to impart kung ano yung gusto nyong i-impart. This was posted last December 2 sa page sila. Anyway, so fight the flu. Mga dapat malaman tungkol sa influenza vaccine. Okay. Ang unang habol natin dito, iwas tayo sa anti-vaxxers. Kasi ang flu vaccine ang isa sa pinakamahalagang vaccine na nakukuha o kinukuha dapat natin kada taon. Kapag meron ka nito, covered mo na ang mga top strains. Ang influenza vaccines kasi 4 na strain yan. Kaya tinatawag na quadrivalent na influenza vaccine. Yung top 4 na strain nung nakaraang taon, gagawa nila ng bakuna, i-inject sa'yo intramuscularly, okay, para makapag-produce ka ng immune response or immunity for the next year. Okay? Para hindi ka kapitan ng sakit sa susunod na taon. Self-investment, invest in your health, kumbaga. So, ang dapat malaman tungkol sa influenza vaccine. Pag nakita niyo sa picture, yan, may bata, sobrang saya. Si lolo, tapos si ate na buntis. So, dun pa lang. Pwede ba yung vaccine sa buntis? Yes. Yes, pwede sa buntis yan. Okay? Should always go to your nearest RHU or LGU or sa clinic ng inyong private doctor to inquire and ask if may available na vaccine for flu or your flu shots every year. Okay? Ano ba ang influenza? Either influenza or flu ay impeksyon na dala ng influenza virus. Maaaring mahawa nito kapag nakalanghap ng respiratory droplets na may virus galing sa pag-ubo, pagbahing, pagtalsik ng laway o iba pa. So, technically, pag inisip mo dyan, para siyang si COVID. Well, bago dumating si COVID, nandyan si influenza. Kung paano kumakalat si COVID dati, nung nakaraang pandemic, yun ay ginagawa na ni influenza noon. So, paano ba natin nilabanan ang COVID? Well, nilabanan natin ang COVID by wearing mask. Wearing mask lang ba? Well, nilabanan natin ang COVID by using alcohol. Okay, rubbing alcohol before and after holding objects that are, well, in the public. Pangalawa, ano pa? Well, hand washing. Pinakamahalagang way of avoiding transmission. Hand hygiene. Ano pa? Kapag umuubo, kailangan kumuha ka ng either disposable tissue. Oh, gulat kayo, may tissue ako dito. Disposable tissue. Tapos, either umpo. Okay. Or saminga. After nun, okay, dispose properly in a correct disposable area. Saan ba kini-dispose ang secretions? Well, yellow bag. Okay, dapat
proper segregation, it should be placed in a yellow bag or yellow container, which is for infectious waste. No? So, yun dapat ang kailangan natin tatandaan para lang ma-prevent natin ang transmission. Now, prevention yun ng transmission. Kasi, kapag kinat mo yung transmission, kakat mo yung source ng infection. So, bakit ba nagkakaroon ng infection? Sabi nga doon, kapag nalanghap mo yung droplets na galing sa ubo, sipon, or laway, or natalsik. So, huwag kang tatawa-tawa bigla kasi baka yung laway mo tatalsik. At malanghap ng katabi mo, kahit crush mo siya. Diba? Wala na. Nagka-flu na siya the next few days. Joke lang. Diba? So, dapat maging kwan ka din. Maingat, kumbaga, kapag may symptoms ka. Kang ubo-ubo bigla na nakabukas ang bunganga. Takpan mo. Huwag kang sipunin or sisinga-singa kung saan-saan. Takpan mo. Okay? After nun, yung kamay mo na pinantakip mo, maghugas ng kamay or mag-alcohol. Ano ba ang simptomas ng influenza? O ba, punta natin. Baka makatulong. Okay, yan o. Number 1. Lagnat. Well, si COVID, nagkaroon din ng lagnat, diba? Si influenza, meron din presentation ng lagnat. Sa bacterial infection, meron din mga lagnat. Pero sa bacterial infection kasi, kadalasan ang lagnat nito mataas. So, usually a high-grade fever, usually 38 above, 38, 39, or 40. Yung lagnat ng influenza or viral infection, kadalasan doon lang sa 37.9, 38, 38.5. Hindi siya ganun kataas. Pero may lagnat pa rin. So, pinakamahalaga na meron din ang isang pamilya ay, dala ko ba? Wait, malaking tiyan ko. Dapat, meron kang, hindi ko ata dala. Yun. Ugalin mo lagi na meron kang kahit electronic na thermometer. So, ang thermometer, napakainam ito. Lagay mo lang sa kilikili, check mo siya every 4 hours kung meron kang nararamdaman pakiramdam. Ito ay practical, 150 pesos lang. Bakit ka pa manghinayang? Mahalaga ito, lalo na sa kalusugan. Diba? Kung meron pa kayo nung thermometer na mercurial, well, pwede siguro itago nyo na yon. Mag-ingat-ingat kasi ang mercury, kapag nabasag yon, pwedeng ma-absorb sa balat and magkaroon tayo ng ibang problema. Okay, that would be hazardous. So, hindi na namin sinasuggest ang mercurial thermometer. Baka mamaya yung mercurial thermometer, nilagay mo sa bunganga, wala na. Okay, so ideally, yung electronic na tumunog siya. Thermometer, check kung meron kang lagnat. Ano ba ang cutoff? Above 37.8. Okay, 37.8. No, above. Yun ang indikasyon pag may lagnat ka. Sakit sa ulo. Well, sakit sa ulo kung may mga problema ka sa buhay. Sakit sa ulo pag wala ka ng pera. Sakit sa ulo kapag may lagnat ka. Kasi mataas din ang paglagnat, mataas din ang inflammatory markers and magkakos ng dilation ng mga ugat. Pati din sa ulo. Okay? Symptom-wise, pwede silang related. Kasama din ng pananakit ng ulo, pananakit ng kalamnan at kasukasuhan, joint pain, panginginig, kasi yung chills. Usually, nag-start sa chills, then magkakaroon ka ng lagnat, okay, or fever. Baradong ilong kasi kakasipon mo. Ang influenza virus, kadalasan, dumadami sila sa may nasopharynx or sa respiratory area. Doon sila nagpo-produce. Kaya nagkakaroon ka ng pamamaga sa area na yan. Pwede rin umabot sa pagsuka kung yung secretions pupunta pabaliktad, papunta sa daluyan ng pagkain. Okay? Sakit sa lalamunan kasi part pa rin ng oropharynx mo or yung lining ng ilong mo, konektado sa lalamunan. So, kung anong secretions ang nasa loob, pwedeng dumaan balikod sa lalamunan mo ang secretions mo, magkukos pa rin ng sakit kasi nandun din yung virus. And syempre, kapag yung
luga yung sipon pupunta sa likod at na-irritate yung daanan ng hangin maliban sa daanan ng pagkain, magkukos ng pag-uubo. Yung pag-uubo, paglalagnat, pananakit ng katawan, manginginig pagsusuka. Siyempre, ano pa pwede mong mangyari sa'yo? Manghihina ka. Hindi mo alam kung anong pwedeng gawin, matamlay ka, ayaw mo pumasok. Okay? Yan lang ay yung mga simpleng simptomas ng influenza. Okay? Similar pa rin sila sa COVID. Kaya, una sa lahat, kapag may ganitong sintomas, mas mainam pa rin magpatingin sa doktor. Okay? Malay mo, hindi nabanggit dito, ang isa sa mga kailangan siya sa COVID is may exposure ka sa pasyenteng nagka-COVID dati. Or recently, no? Recently na positive. Isa din dyan ay kung, let's say, healthcare worker ka at nag-handle ka ng patients ng COVID. Si influenza, nakuha mo lang siguro yan sa paligid na may mga umuubo. Okay? Ano ang influenza vaccine? Well, ang influenza vaccine or flu shot ay nagbibigay protection laban sa influenza. Like I said earlier, this is a preventive measure. Okay? Taon-taon itong binibigay kasi nag-iiba ang original na virus ng influenza. Kinukuha natin ang top 4 na strains last year para ibigay sa inyo sa susunod na taon para kalaban nyo yung influenza virus sa susunod na taon. Okay? Sino bang pwede makakuha ng vaccine? Well, kahit sino ang maaari pwede makakuha ng vaccine. Matanda, bata, okay, healthcare worker, buntis, edad 18 pataas na may comorbidities, taong militar. Okay, yan. Yung mga taong pwede mabigyan ng bakuna. Okay? Siguraduhin din natin na mga bakunang to ay relatively hindi naman expired. So, sa responsibilidad ng mga doctors yon. Para lang din maging aware at maging safe at saka hindi magduda ang ating publiko. So, sabi dito, anong mga rekomendasyon ng pagkuha ng vaccine? Yan. Edad 60, healthcare worker, buntis. Edad 18 pataas na may comorbidity, taong militar. Libre ang bakuna para sa mga edad 60 pataas, kabilang na ang National Household Target System o nakatira sa DSWD accredited residential care facilities. Saan pwede magpabakuna? Sabi ko nga, sa RHU or sa LGU kung saan kayo nagpapacheck up sa community. Pwede rin kayo pumunta sa mga private na clinics na nagkakaroon ng storage for vaccines. Okay, hanggang doon lang naman. Fight the flu. Ang hirap kasi minsan sa atin, alam naman natin na may mga symptoms tayo ay inapasan tabi lang natin, pumapasok pa rin tayo. Ngayon, kapag may ubot sipon ka, nahawa mo yung katrabaho mo, mababawasan ngayon ng 2 tao sa trabaho mo. Tapos hindi pa rin kayo nagpahinga, nahawaan mo na naman yung 2, 4 na yon. Yun ang kahalagaan kung bakit kailangan kung magpapatingin ka agad sa doktor, magpatingin ka na agad. Okay? Kaya din may mga company physicians parang pwede niyong puntahan habang nasa trabaho kayo. Kasi dyan, ang trabaho nila is ma-maximize ang trabaho, ang number of employees para maging efficient yung kumpanya or kung saan ka nagtatrabaho. Kasi kung nagkahawa-hawaan na sila, edi the next day, compromise ang workforce ng isang kumpanya. Okay? Kagaya din sa community, kapag sa community, hindi nagkahawa-hawaan na lahat, well, compromise na ang isang community in terms of yung mga activities nila on public health and safety, ganon, hindi na ma-implement na maayos kasi lahat sila may sakit. Okay? Kung alam natin, maging vigilant, maging mapagmatsyag sa sintomas natin, magpatingin agad. Isa lang ito sa mga vaccines na kailangan natin, mga kababayan, no? So, dapat ang mga vaccines ay tangkilikin natin para maiwasan natin yung mga sakit na ayaw natin makuha.
Kasi nasa sisi ang bandang huli, no? Itong flu vaccine, na-update siya every year. Marami kang choices every year. So, pag-isipan mo, kapatid, kung kailan ka gusto mong magpabakuna. Okay? Sige, hanggang doon lang. Wait, ilang minutes na ba? 20 minutes sakto. Okay. Hanggang doon lang naman muna for this video. Hopefully, may natutunan kayong konti with regards to the flu vaccine. And by 2024, sana tumaas pa rin ang vaccine compliance natin at mabigay sa mga karampatang mga tao yung nararapat na proteksyon pangkalusugan, lalo na sa influenza. Okay? So, hanggang dun na lang. This has been Doc Chris, the Scrubby MD. Coffee, and have a good day. Sana yun ang outro ko. And where